Pero kung sasabihin niya na meron daw binigay sa kanya 25 million. Ginawa raw siyang dami sa mga bank accounts. Sus Mariosep, sino naman maniniwala doon? Unang-una, ni wala kang kapera. Pero si Presidente Duterte, meron lang siya 16,000 nung panahon nakakini-question ng kanya bank accounts ni Trililing. 16,000 lang nung pinabuksan niya ang kanyang bank account. Tapos ang daming mga hindi ka panipaniwala at sinisira mismo ng kanyang mga tinutukoy. Gaya nung sabi niya yung painting, siya raw nagregalo. Oh, yung tunay na nagregalo ay nagbigay ng pahayag. Nagsumpang sila side. Tapos sinasabi niya, yun daw asawa ni Attorney Kilala, nagda-drive. Nakita niya raw, yung pala, hindi marunong, never pang naka-drive sa buong buhay niya, yung asawa ni Attorney Kilala. Marami, wow. Kaya nga sabi ko kahapon, tinatanong ako ng mga nag-interview sa atin, ano raw bang nakikita ko sa kanyang salaysay. Alam niyo po ba, sabi ko, merong isang totoo, na talagang totoong-totoo sa mga sinabi niya. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, ang katotohanan, nakasinungalingan lahat. Mga sinabi niya, yun ang totoo. Talaga namang, sabi nga ng isa, nakababaliw. Masisira ang ulo ko dito sa mga Committee on Justice na ito. Sabi ko, wag, kasi may agenda nga sila. Pagkakataon na sumikat. O hindi mas sumikat, pagkakataon na ipamudmod nila ang kanilang kamangmangan sa madlang publiko. Hindi naman krimen ang ipamudmod mo ang kamangmangan mo pagka-ignorante mo. Hindi yung krimen niya. Kaya okay lang sa kanila. Gaya po ng inaasahan natin, yung testimonya ni Madriaga, umiyak pa siya sa Senado. Sa Senado, ay punong-puno ng kababalaghan, punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng hindi kapanipaniwalang mga naratibo. Talagang, talagang meron siyang script. Kaya yung gumawa ng kanyang affidavit, obviously, abogado niya, ang gumawa niyan. Kaya, di mo malaman kung mabubuisit ka rito, matatawa ka na lang Dahil parang pelikula May paiyak-iyak pa siya. Talagang madalit sabi, yung pong mga testimonya ay hindi kapani-paniwala. Ito ay nanggagaling sa polluted source na tinatawag. Isa ito sa mga pakulo ni Trililing. Kung makikita niyo, yung mga sinasabi niya, mga dating sinasabi na ni Trililing yan. Kaya talagang magkakasama yan. Sa buwatan lahat yan Pareho rin yan ang ginagawa dyan sa impeachment. Moro-moro. Kaya kita nyo, kahit na wala namang kahala-halaga ang mga sinasabi niya, ito namang committee hearing, gustong-gusto na magkaroon ng committee hearing kasi nga, ginagawa nilang plataforma para magpasikat, magpakwela, maging libre sa publisidad. Pero kung ikaw po ay gagamitin mo lang yung sentido común, talagang lahat ng mga sinasabi niyo, puro hindi ka paniwala, pero pagkakatiwalaan daw siya ng kanang binigay sa kanya ni Presidente Duterte, 25 million daw. At sabi niya pa, galing daw sa personal. Jesus Mariosep, wala nga kapera-pera itong maman to. Pangalawa, kahit may pera ito, ba't may pagkakatiwala sa tinamaan ng magaling na ito? Hindi mo kilala. Alam po ninyo, sa tagal-tagal ko dyan sa Malacanang, ilang taon ba ako dyan? 5. Yes. At bago pa yan, kasama ko na si Presidente Duterte. Anino ng mukha niya, hindi ko kakilala yan. Pati na nga itong mga nakapaligid kay Presidente Duterte, hindi rin kilala kilala. Hindi namin kilala talaga yan. Ang dami niyang mga incredible na istorya
talagang halatang-halata na ginagamit lang siya para ipagpatuloy ang paninira, black propaganda kay Inday Sara at pagpatuloy din ang paninira kay Presidente Duterte. Kaya itong mga nandiyan sa Committee on Justice, hindi, kahit naman sabihin mo pigilan sila, hindi mo mapipigilan kasi nga may agenda rin sila eh. Ang agenda nila, gamitin ang plataforma, gamitin niya si Madriaga para i-project din ng kanilang mga sarili. Matatawa ka nga dyan eh. Itong si Luis Tro, chairman ha, pag may tanong yung isang kongresista, dalawa, tatlong kongresista, na makakasira kay Madriaga, pinapa-strike off the record niya kagad. Oh, sabi niya, do I hear somebody asking to strike out from the record the statement of Madriaga? Pero niya, talaga namang, sabi nga ng isa, nakababaliw. Masisira ang ulo ko dito sa mga Committee on Justice na ito. Sabi ko, wag, kasi may agenda nga sila. Pagkakataon na sumikat. O hindi man sumikat, pagkakataon na ipamudmud nila ang kanilang kamangmangan sa madlang publiko. Hindi naman krimen ang ipamudmud mo ang kamangmangan mo eh. Pagka-ignorante mo. Hindi yung krimen yan. Kaya okay lang sa kanila. Eh, alam mo naman ang mga kalaban ng mga Duterte, maraming pagpupulutan yan. Marami sila dyan eh. Unlimited ang kanilang resources at ang kanilang sources sa kasinungalingan. Eh mismo yung nagsasalita dyan sa palasyo, hindi ba siya ang mukha ng kasinungalingan sa pagdating sa impormasyon at pamamalita. Ito naman sinasabi ni Isus Maria Josep sa Luis Tro, ano ka ba? Ano ba? Malaman paano naman ito naging abogado. Tingnan mo, sinasabi niya, klaro daw ang konstitusyon na ang initiation ay ang House of Representatives panggagalingan. Wala naman nagki-question yan eh. Pero, kasi ibig niya sabihin, kami rito sa House, kami ang mag-i-initiate, kaya lahat ng pwede namin gawin namin. Hindi, mali. Gagawin nyo lang yung naaayon sa batas. Ayon sa konstitusyon. Gaya na nga sinabi mo, yung paglilitis ay sa kamay ng Senado. Pero ang ginagawa nyo, nililitis nyo na eh. Nagmi-mini trial na kayo. Kaya, kayo pinailan ng kaso. Kasi irregular yan. Hindi tama yung proseso. I-issue kayo ng mga subpina para kumuha ng mga ebidensya. Eh dapat noon pa yan, nung tinail lang sa inyo, at walang ebidensya, dapat nga dismiss nyo. Pero sinabi nyo, sufficiente sa forma at sa sustansya. Sustansya na pala. Bakit naghahanap pa kayo ng ebidensya? Yan ang sinasabi natin. Yan ang problema. Pag meron ka talagang agenda para sirain si VP Sara, para tanggalin mo sa pwesto, para i-disqualify mo bilang presidente, at si Presidente Duterte naman, kailangan din siraan nila sapagkat siya ang pinakamalakas na influencer para sa kandidatura ni Inday Sara. O kaya ngayon, ang problema sa kanila, yung mga naratibo ni Madriaga, hindi mo ma-validate. Sabihin, nag-uusap lang kami sa telepono, hindi sa text kasi sa text, may dokumento. Pero pag sinabi mo naman, teka hindi ba may mga record din sa telepono? Pero ang problema, matagal na yun eh. Wala na rin record, kahit siguro sa text, wala na rin record. Lahat ito namang sinasabi niya, hindi pa pwedeng i-validate. Kaya tama sinasabi ng anak ko si Attorney Paulo. Puro unverifiable lahat ang pinagsasasabi nito eh. Kaya useless. Pero it's useful pagdating naman sa layunin ng mga membro ng Kongreso. Kasi eleksyon na, kailangan niyo mga hindi kilala sa kanila. Kailangan magpakilala. Kahit na kamangmangan ang pinapakita nila. Kawalan ng talino. Sige lang, okay lang yan. Publicity, still publicity. Good or bad. Yan. Okay naman yung basta koalisyon tungkol sa mga paggalaban sa katiwalian, ang pagkakaisa ng mga gustong manalo si
Inday Sara. Lahat yan ay maganda. Magaling lahat yan. Kaya tuloy-tuloy lang. Marami pang sasama dyan. Marami pang nag-organize para sumama sa gabi. Paliwanag niya, kaya hindi niya raw matanggal yung value added tax o VAT. Dahil daw, kailangan ng pera para sa ibang sektor. Ang problema nga, sa totoo lang, marami ho tayong pera. Ninanakaw nga eh. Ninanakaw lang. Ilang bang bilyon-bilyon. Sabi nila, wala dyan. Mga 4 billion pag tinanggal mo. Pero ilan ba ang ninakaw sa atin? Bilyon-bilyon ang ninakaw. Ibig sabihin, marami ho talaga tayong pera. Dahil nga dyan sa value added tax na yan, excise tax na yan, marami tayong buwis na pinagnanakawan lang tayo dahil ang dami nating pera ng sobra. Kaya pwede yung tanggalin talaga yan. Pwede tanggalin. Sapat ang binabayad ng sambayanan sa pamamagitan ng buwis. Hindi mo kailangang may tax na nga, tatagdagan mo pa ng tax. Mabuting-mabuti kung totoo yung sinasabi niya na lahat ng sektor ay nabibigyan ng ayuda. Hindi naman yung totoo eh. Ang nangyayari, ninanakaw nga eh. Napupunta sa bulsa ng mga nandyan sa Kamara, nandyan sa Department of Public Works, sa mga pribadong kasabwat nila. Yan ang lumalabas sa investigasyon. Hindi ho tayo nagsasabi niya na sa investigasyon na nilikha nila. Investigasyon na pag napupunta na doon sa pinaka-utak ng kawalangian, ng pagnanakaw, bigla na lang yung sinasara. O hindi ba? Hanggang ngayon, tinan nyo. Walang nangyayari. Hanggang ngayon nga, pati yung rekomendasyon ng Senado, hindi mailabas kasi kulang ang pirma. O kita nyo na, kaya puro kalokohan. Kaya hindi ko tayo nagtataka, yung ating advokasya na buwagin ng Kongreso, marami na ang gusto. Marami na ang sumusuporta. O yan. Yan talaga ang suliranin natin. Hindi naiintindihan ng Pangulo ng Bansa na talagang dahil sa pagnanakaw, dahil sa korupsyon, naghihirap ang bansa. Kasi sa halip ito i-google sa lahat ng mga serbisyo para sa taong bayan, sa edukasyon, sa kalusugan, sa mga silid paaralan, sa mga tulay, mga daanan, fertilizer, mga kailangan mong mga modern technology sa agrikultura, sa mga paggawa ng mga expressway, highway, lahat na klase, hindi nga ako nagagawa yan kasi sa flood control, di ba? Kaya rin nababa kasi yung dapat na pera doon, ninanakaw nga. Madalit sabi, very simple lang mo yan eh. Maraming pera. Dahil kung walang pera, walang mananakaw. Maraming pera. Kaya tanggalin mo na yan VAT, tanggalin mo na yung excise. Magsusurvive tayo without it. At may bibigay ang serbisyo sa taong bayan. Totoo naman yung lahat ng sinasabi ng mga nandyan sa parte ng mga drivers. Talagang hirap na sila. At yung mga pinakakong ayuda, hindi rin nakakarating. Hindi ko rin maintindihan kung paano nila ginagawa yon. Dahil dapat kasi may programa yan eh. Hanggang ngayon mukhang wala. O kaya, puro reklamo maririnig natin. Pag hindi sila umayos, maniwala kayo. Yung mga drivers na yan, pag nagwelga ng tuloy-tuloy yan, may malaking problema sila. Kumuha, di ba? Sabi ko, sapat na nga eh. Yung ginagawa yung scheme of tax system sa atin, masyado nang grabe. Tayo ang pinakamataas nga maningil eh. Kaya maraming pera. That is why maraming pagnanakaw na nangyayari kasi maraming pagnanakawan. Pareho lang naman yan eh. Hindi naman nababago. Alam mo yun, pag talagang kaya ng paulit-ulit nating sinasabi, yung Middle East war, even if it ends now, today, next week, the effect of that war will be with us for the next 11 months. Sinabi na ng mga eksperto yan, and I think common sense will tell us na tama sila.
Kaya kahit na anong gawin natin, reklamo ka, mahal ang ganyan, talaga akong ganyan. We have to face it, we have to confront it with an open mind and with creativity. Kailangan gumawa tayo ng kaparaanan dyan. Kaya yung tinatawag na work from home, maganda yan. Kasi makakatulong yan. Ano pa? Yung hindi pupunta sa mga mamahaling lugar, babakasyon ka, Yes. wag na muna. Marami pa naman pagkakataon. After 1 year, saka natin gawin. Marami pwedeng gawin eh. Yung kagaya, paggamit ng kotse, di mo na gumamit ng kotse. Ano ba naman yung kayo mag-jeep tayo, nag-jeep tayo. Mag-tricycle, maglakad, magbisikleta, lahat po yung gawin natin. Ganyan talaga ang buhay. Ayan. Sometimes you're up, sometimes you're down. And since we're down now, let's do something to make it up a little bit. Isa lang ibig sabihin niyan, hindi sila naniniwala sa findings. Talaga naman mga findings na naman, puro pananakit. Pananakit sa mga dapat na managot sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Pag-aabsuelto sa mga dapat managot. O kaya, yung mga gustong pumirma sana, alam nila yung ginagawa ni Pinky, wala, ayaw na nila. Well, gaya ng sinasabi natin, kahit pa wala pang pahayag, security. But that is another rebuttal sa mga kasinungalingan ni Madriaga. Lahat ng mga sinabi niya ay kinokontra ng dokumento, ng testimonya, ng mga testigo laban sa kanyang mga pahayag. At si Madriaga, walang ibang maipapakitang pagsuporta sa kanyang mga pahayag. Maliban sa mga retrato, video, na wala namang saysay. Sapagkat napaka-ordinary naman yung meron kang picture sa isang vice presidente, isang public official ng bansa, na meron kang inaabot na, ano yung sabi niya, flag daw, inaabot sa kanya. Alam po ninyo, yung mga yan, napaka-ordinary yan sa isang kilalang tao, public official. Kaya ang inyong lingkod, marami ng beses na ganyan. Pero hindi nangangahulugan. Yung mga tao na katabi ninyo, na nagpapicture sa inyo, o may binibigay kang pake o flag, hindi ibig sabihin, kilala mo itong mga ito. Sapagkat kung kayo inaanyayahan sa isang pagdiriwang, pagdaraos ng whatever event, at ikay papakiusapan, na iabot mo sa isa pang panauhin, hindi ka tatanggi. Kasi wala namang masama doon, iabot mo lang. At pag nag-picture, hindi ibig sabihin yung inabutan mo ng isang bagay. Ito man ay plake o isang bagay na gaya ng bandila, ay ibig sabihin, meron na kayong relasyon professional o personal. Yun wala sa sentido komunyon at yun napakababaw na pangangatwiran. Lahat ng mga sinabi niya, hindi ka panipaniwala. Biro mo isang tao, pagkakatiwalaan mo na napakalaking pera na wala namang siyang ipiniprueba na meron siyang malalim na relasyon. Wala ka relasyon Meron sasabihin niya meron daw binigay sa kanya 25 million. Ginawa raw siyang dami sa mga bank accounts sa Mariosep. Sino naman maniniwala doon? Unang-una, wala kang kapera. Pero si Presidente Duterte. Pero lang siya 16,000 nung panahon nakakini-question ng kanya bank accounts ni Trililing. 16,000 lang nung pinabuksan niya ang kanyang bank account. Tapos ang daming mga hindi ka panipaniwala at sinisira mismo ng kanyang mga tinutukoy. Gaya nung sabi niya yung painting, siya raw nagregalo. Yung tunay na nagregalo ay nagbigay ng pahayag. Nagsumpang sila side. Tapos sinasabi niya, yun daw asawa ni Attorney Kilala, nagda-drive.
Nakita niya raw, yung pala, hindi marunong, never pang naka-drive sa buong buhay niya, yung asawa ni Attorney Kilala. Marami, wow. Kaya nga sabi ko kahapon, tinatanong ako ng mga nag-interview sa akin, ano raw bang nakikita ko sa kanyang salaysay. Alam niyo po ba, sabi ko, merong isang totoo, na talagang totoong-totoo sa mga sinabi niya. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, ang katotohanan, nakasinungalingan lahat. Mga sinabi niya, yun ang totoo. Lahat ng mga pahayag niya ay kasinungalingan. Yun lang ang totoo sa kanyang mga pahayag. Kaya, alam niyo, kung, kung meron kayong konting talino, wag ng malaking talino. Pag binasa mo talaga, para kang nagbabasa ng lousy script. Script na hindi ka panipaniwala. Yun ang aking palagay dyan. Unang-una, yung sinasabi nila, kaugnayan ng formalin niya. Wala namang kaugnayan niya sa complaint. Kung ano pinapasok niya, lalo lang na i-expose ang kasinungalingan niya. Eh, yun namang, alam mo yung sinasabi nila, tinatawag na, kaya sila nagbibista dyan. Hinahanap nila yung existence of a probable cause. Pero ang ginagawa nila, talagang nagliliti sila. Talagang ano-ano, pinagkagagawa nila dyan. Kaya tuloy, itong mga abogado ni Inday Sara, tumakbo sa Korte Suprema. Kasi, gumagawa na sila ng trial. Pagkatapos, hindi lang yan, ha? Sinasabi nila, una-una, yung mini trial. Tanda mo, Franco, kung matatandaan mo, yung salitang mini trial ay nanggaling mismo sa chair ng Committee on Justice na si Luis Tro. Di ba? Yes. Tatandaan mo yun? Yes. At nung sila'y napulaan doon, na sinabi ng mga umupuna sa kanila, trial na pinagsasabi mo, ang trial dapat sa Senado, hindi sa binawi nila. Sabi niya, hindi. Ang ibig sabihin namin, ito'y parang preliminary investigation. Pero sa preliminary investigation, gaya ng paulit-ulit na nating paliwanag, ang ginagawa lang ng piskal, tatanggapin niya yung reklamo, yung sinumpang sa laysay. Pagkatapos, may mga nakaatas na ro ng ebidensya. Tapos, papasagutin yung dinimanda. Pag hindi sumagot, magbibigay siya ng desisyon sa existence of probable cause batay doon sa nasa lamesa niya, kung ano lang binigay sa kanya. Hindi yun siya magpapasugpi na. Kailangan magre-request yung nagdimanda na isugpi na nyo ito. Hindi ito sa Committee on Justice, kahit na walang request ang isang complainant. Abay, nagsusumpi na sila kung ano-ano, sino-sinong tinatawag nila. Doon mo lang makikita, nakalokohan talaga ito. Muro-muro ito. Ang nakikita natin, yan ang sinabi ko ilang beses na rin. Ito, ginagamit lang nilang forum, plataforma para ipagpatuloy nila ang paninira kay Inday Sara. Pagkatapos, magpasikat sila sa mga sarili nila, magamit ang media na libre, kasi kinocover everyday, libre ang radyo, telebisyon, dyaryo, pati na social media, nandun sila. Kita na mukha nila, no, pangalan nila. Alam mo, importante yan. Pag ikay tatakbo ng re-eleksyon o sa anumang posisyon pang mas mataas, sa pangkasalukuyan ng posisyon. Ang lahat na yan ang nakikita natin. Kasi talagang layunin. From the very beginning, di ba sinabi na natin Franco sa programa natin, Yes. na yung Committee on Justice na yun, moro-moro lang yan. Alam na nila ang gagawin nila. Talagang sasabihin nila, merong sufisyente sa forma at sa sustansya. At nangyari nga. Di ba gaya ng sinabi natin, di pa nangyari eh. Sinabihan na, nagsabi na tayo yan. Tapos sabi natin,
gagawin nila dyan, sigurado, ang rekomendasyon nila, merong sustansya, kaya kailangan i-transmit. Pero ang problema, meron na nga sustansya, gumawa pa sila ng mga kung ano-anong prosedimento, tatawagin si ganito, magpapasumpi na sa ganyan. Ano may sabi, contradiction yun. Akala ko ba sabi mo, sufficient na allegation. Bakit ka pa nag-vista? Pagkatapos, pag ayaw sumagot itong mga abogado, ni Inday Sara, dahil siya pumunta, aba, binabanata nila. Sabi niya, bakit ayaw nyo? Siguro may tinatago kayo. Mali na naman. Sabi ko, bakit? Kasi, pag sinabi mo, kasi ang sinasabi nila, bakit? Akala ko ba, nagrereklamo kayong walang due process ng nakaraang taon. Kaya pinawalang visa yung impeachment. Bakit ngayon? Umiiwas kayo. Una-una, hindi sila umiiwas. Ang due process na tinatawag, Franco, ay bibigyan ka ng pagkakataon. Di pagtanggol mo sa sarili mo. Correct. Yun ba ang ibig sabihin nun? Kung ayaw mo ipagtanggol ang sarili mo, di waiver mo na yun, there's still due process. Kasi ang due process, yung lang pagkakataon na ibibigay sa'yo. Kung ayaw ng respondent, wala ka na magagawa nun. Magbigay ka ng desisyon batay dun sa ebidensyang hawak mo. Ang problema, ginagawa nga nila, pinapahaba nila. Ganun din naman ang mangyayari doon. Tatransmit nila, bobotohan nila, mananalo sila, pero hindi yung 250 votes na sinabi natin. Yung boto nila noon kasi 250. Ito, ngayon mga 100 plus lang. Marami nang bumabaliktad eh. Alam mo ba yun? Yes. Mga congressman na nagkalasa na dyan sa Partidong Lakas, nagpupuntahan na lang sa NUP. At siguradong baka may bago tayong speaker pag nag-meet na naman sila. So, ganyan ang sitwasyon. Talagang ang layunin ng mga yan. Siraan si Inday Sara, tanggalin sa pwesto kung maaari. Hindi sila magtatagumpay doon kasi sa Senado, 4 hanggang 6 lang sa tingin ko, boboto ng conviction. Kaya walang mangyayari yan. But the objective is very clear. From the very start, talagang ang layunin nila, siraan ng magama, manatili sa kapangyarihan sapagkat alam nila sa 2028, yun na ang pinakahuling ako nila sa panunungkulan nila, matatanggal na sila sa pwesto. Alam mo yan, yung banat kay Mayor Baste, ano ba sinasabi nila na yung si Mayor Baste, seditious ang panawagan? Hindi naman. Pag nanawagan ka na magbitiw sa tungkulin dahil ikaw ay bigo sa pamamahala, pag ikaw ay nanawagan na bumaba ka na dyan kasi bahagi ka ng katiwalian sa bansa, hindi po yan seditious. Yun ay isang karapatan ng isang mamamayan na manawagan at ireklamo ang mga abuso, ang mga pagkakamali, ang irregularidad, ang ilegalidad ng mga gawain ng mga opisyal ng ating bansa. Yun ay karapatan niya. Ngayon, kung sa tingin ninyo, siya ay tumawid sa isang linya na hindi siya tumawid. Yun na nga yung sinasabi, seditious. Hindi kasuhan nyo, pero dismiss kagad yan. Dahil wala naman talagang batayan. Ang dapat nyo gawin sa gobyerno, pakinggan nyo kung anong mga puna sa inyo. At kung sa tingin niyo ay hindi totoo, sagutin nyo. At kung totoo naman, magsagawa na kayo ng mga pagtatama sa mga kakulangan at mga kamalian na inihahayag ng mamamayang Pilipino. Yan ang gawin. Noon pa, sinasabi na natin sa ating programa na ang ating ginagawang pagsunod sa mga demands o requests ng Estados Unidos kaugnay sa seguridad nila. Hindi natin seguridad binobola lang tayo na
Kaya sila nagtatayo ng mga base militar para sa atin. Eh nanganganib nga tayo, maliban pa sa nanganganib. Pwedeng bawat hingin sa atin, kung anumang kapalit, ay ibibigay natin. Sapagkat tayo ay isang malayang bansa. Meron tayong sariling kasarinlan o sovereignty. Pag ginawa natin yun, ibig sabihin, isinusubo mo. Yan ang paulit-ulit na natin sinabi. Kaya si Presidente Duterte ng mga panahon, sa kanyang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa, ang tinitingnan niya palagi ay yung interes ng ating bayan. Pag makakasira sa atin, hindi niya gagawin. Halimbawa, yung arbitral ruling. Hindi man nanalo tayo doon. Pero dahil wala tayong kakayahan na ipatupad. At yung mga kaibigan natin gaya ng Amerika, ayaw rin gumalaw. Hindi rin sila tumutulong sa atin. Ang ginawa niya, nakipagkaibigan siya. Sabi niya, hindi tayo nagkakasundo dito sa teritoryo. Meron kang claim. Kami rin, meron din. Panalo nga kami. Since hindi tayo magkasundo dyan, tingnan natin yung mga ibang aspeto ng buhay, kabuhayan. Kaya pumasok siya sa sharing of intelligence, pagdating sa mga pirata, sa mga smuggler, sa mga kalaban ng Estado, dahil mutual naman ang kanilang interest doon. Dahil yung mga pirata, mga rebelde, mga kalaban ng Estado, lahat yun gustong gibayin ng gobyerno. So pwede silang mag-share ng intelligence. Pwede rin silang magkaroon ng relasyon sa kalakalan, sa trade. At katunayan nga, di ba, ang China at ang Russia, tayo nakikipagkalakalan dyan. Kaya po pwede nating mag-focus doon. Hindi natin pinagkakasunduan. Kaya ang ginagawa ng administrasyon, sa halip, pangalagaan, ang interes, at ang safety ng ating bansa, lalo mo isinusuong sa panganib. Kasi pag pumayag ka na magtatayo sila ng posibilidad at magtatayo sila ng kung ano-ano, port, whatever, na pag-iimbaka nila ng mga sandatang nuklear o kahit na anong klaseng sandatang pumapatay at sumisira sa isang bansa, sinusong mo ang bansang Pilipinas sa mga kalaban ng Amerika. Sapagkat alam ng mga kalaban ng Amerikano na ang panggagalingan ng bomba, ng mga missile, dito sa Pilipinas kasi nandito sila, strategic yung lugar malapit sa kanila. Malayo masyado Amerika. Siyempre, ang uunahin, banatan, bombahin, tayo. Hindi ba? Ilagay mo na sa panganib. Kaya tama yung sinasabi ng dating National Security Advisor Espero. Ito pwede yun. Kailangan mo talaga maging independent tayo. Correct. Maging free from any intrusion, intervention, lahat ng klaseng panghihimasok sa ating sistema, demokratiko, republikano, sistemang legal, lahat yan, hindi po pwede. Kailangan manindigan tayo. Alam mo yan, talagang whether we accept it or not, talagang may crisis. Talagang hindi maaaring pigilan ng pagtaas ng lahat ng bagay, presyo. Talagang apektado tayo doon. At hindi lang naman ang bansang ito. Lahat yan, apektado. Global, worldwide. Kasi nga, yung langis at gas, yun ang pinanggagalingan ng maraming paggawa ng lahat ng pangangailangan dito sa mundo. Kaya pag kinat mo, tinigil mo yung supply sa mga dapat na puntahan ng mga gasolina, crudo, at langis, talaga magkakapunta. Ngayon, ang ginagawa ngayon ng gobyerno,
ay nagbibigay ng ayuda. Maganda yan. Dahil marami naman talaga tayong pera. Ninanakaw nga eh. Dahil sa sobrang dami. Ang problema ganito. Alam mo, Franco, nandito ako sa Zambales. Ngayon, Yes. kaya nagbo-broadcast tayo sa courtesy of Kalinto Resort. At kagabi, yan sa Villa Elisa, kapulong natin si Mayor Omar Ibdani. At meron siyang binabanggit na yung ayudang, natatanda mo, merong announcement na magbibigay ng 5,000 ayuda, 1,000 Yes. piso. At yun ay sinimula na sa Maynila. Pero, sila daw, napansin nila na ang nagbinipisyo lamang doon sa 5,000 ayudang binibigay. Pera cash. Ay yung mga tindahan ng alak. Sabi ko, bakit? Paano? Yung mga tumatanggap ng mga padre di pamilya, binibili ng alak para sa painom-inom nila. Sabi ko, anong plano nyo? Kung ako tatanungin nyo, huwag na nyo ibigay yung pera. Ang ibigay nyo, yung halaga ng 5,000 sa bigas, pagkain, sa mga dilata, sukal, gasolina, whatever. Yun ang gawin ninyo. O kaya sabi ni Mayor Omar Igdani, yun nga, sa tingin namin magbibigay na kami ng voucher para pupunta ka sa lugar, pupunin mo na lang yung madalit sabi, goods na lang ibibigay. Franco, hindi na pera. Yes. Kasi may tendency talaga. Alam mo naman tayo mga Pilipino. Pag mayroong problema, painom-inom na lang tayo. Wala na tayong magagawa. O yun, yun ang ginagastos daw, hindi sa kanilang, kanilang pamilya. Nangyayari, nagagastos sa kalokohan, sa sugal. Kasi, yan ang problema. Kaya dapat talaga, wag na Mr. President, wag na kayo magbigay ng 5,000 cash. Bigay niyo yung halaga niyan in food. Yan ang mga kailangan nila sa araw-araw. Alam mo yung kaso ni Attorney Ryan Tilala. Para sa akin, maganda yan inilagay sa ombudsman at investigator. Kasi maririnig na natin ang panig nitong si Attorney Tilala. At sa tingin ko, magandang pagkakataon yan upang pasinungalingan lahat ang mga sinasabi nitong si Madriaga kaugnay sa kanya. Ginagamit niya si Attorney Ryan Kilala. At nagsalita na nga si Attorney Ryan Kilala kaugnay sa isang bahagi ng kanyang testimonya, di ba? Yes. Yung tungkol sa asawa niya. Sinasabi niya yung nagdadrive, yung pala hindi naman nagdadrive, walang lisensya, hindi marunong mag-drive. At tungkol pa sa pag-organize ng isip. Marami siya. Meron pa siyang sinabi, di ba? Kaya nagagalit si VP Sara. Pero pinalalabas niyang bobo itong si VP Sara. Dahil daw mahina sa klase, kailangan pang gawa ng paraan ni Attorney Kilala. Talagang napakawalang yan itong si Madriaga. Sinisiraan ang gusto. Hindi naman panipaniwala. Kaya nang sinabi natin kahapon, kaming mga law professor, hindi mo kami mapapakiusapan. Pag ikaw ay talagang bagsak sa klase, babagsak ka na doon. Hindi ubre yung mga asan nyo pasangawa na lang ganito. Hindi mo pwede. Kaya mapapatunayan ni Attorney Kilala. Tatanggihan niya. Siyempre, bakit ako sinasama mo niyan? Wala kang ginagawa. Ako, most likely, sigurado, makakabuti ang pag-file ni Kilala ng kaso para mag-ibigay niya yung panig niya at yung katotohanan sa likod ng kasinungalingan ni Madriaga. Ang tanong ko muna, ilang kilo ba yung
Ilang kilo yung binubuhat niya? Ah, Sulit nyo na po sa tissue 10 kilo daw po, attorney. Hindi, magaan lamang Sis, alam mo kung 10 kilo, ano ba? Parang ano yun parang equivalent sa ibang sa tissue na yan. malaking bote ng ano, Sis po. ng Coke. Di ba? Sis, Dahil magkano kang 10 kilos eh. Pero alam mo, hindi yan patad na sa machine. Yes. 149 Kaya pesos. mababa yung kahit anong gawin niya, kailangan talaga magbigay ka ng medical bulletin sa iyong condition. Yun ang the best. Wala nang For iba. only 149 pesos po. Ganyan na po kadami yung tissue na darating sa inyo. Ayan. Maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, dako na po tayo sa ating mga text messages mula sa ating mga kababayan. Mula kay Mel ng YouTube, Attorney Sal, bakit kailangan pang humingi ng permiso? Ito yung kahapon. Bakit pa raw kailangan humingi ng permiso sa US ang Pilipinas kung bibili ng langis sa Russia? Ano ba ang US ang Pilipinas? Di ba tinalakay na natin yun? Yes, Attorney. Hindi dapat na humingi. Kasi pag ikaw humingi pa ng permiso, ibig sabihin tuta ka nila, papet ka nila, sunod-sunuran ka sa kanila. Correct. Ang follow-up po, Attorney, mula kay Mel, dapat yung law school ni VP magsampa ng reklamo ukol sa paratang ni Madriaga sa kanila. Hindi yung law school, kung hindi si kilala. Siya ang sinisiraan. Yan. Mula naman kay Kilser Raquel, good morning, Attorney Sal Panelo and SMNI. Have a blessed Friday. Totoo po yan, Attorney Sal Panelo. Galawang Trililing yan, si Trillanes. Tama ka dyan. Mula naman kay Kilser Raquel pa rin, follow-up, kami po nanonood. Alam po namin na si Trililing ang may gawan po ng lahat po na yan. Dapat po yan ikulong. Pag si VP Sara ang ang nakaupo, hindi kami papayag sa mga kalokohan na ginagawa niya. Kailangan siyang maparusahan. Darating ang panahon, mananagot siya sa mga kabulastugan, kalokohan, iligalidad ng ginagawa niya. Yes, mula naman kay Joey Sarmiento, those personalities who were involved in this fiasco must be charged with perjury and be disbarred for practicing. Dapat. Mula naman kay BB Nice, hindi po ba pwede ilay detector test muna si Madriaga bago siya mag-testify? Wala yun, yung mga lie detector test na yun nagagawa ng paraan yun. Pag ikaw ay pusakal na sinungaling, Wala. at sasabihin mo, pasado. Natural na eh. Mula naman kay Sherwin Laude, sira ulo lang ang papatol kay Madriaga kasi yan ang last game ni Madriaga para makalabas. Pero kapag pumalpak, siguradong mabubulok siya sa kulungan. Hindi mga siraulo, kundi yung mga contract hindi sarag na yung paniniwala lang. Mula naman kay Maria Gonzaga, Attorney Sal, very trililing ang affidavit ni Madriaga. Tralala. Wala naman kay Jan Tuslan, what abuse? The Maleta talk that Secretary Anyo has filed a court case. What happened to that? Ano ba yun? Hindi ko yata alam yun. Kung kaso yun. Okay, sa ating pagpapatuloy mula kay Cap June, alam na ng publiko kung sino ang mga scriptwriter ni Madriaga. Sino raw? Sino ba ang magaling sa pagpapadala ng mga false? Yan, patuloy tayo, Attorney. Mula naman kay Cap June pa rin, follow-up. Bakit ang tagal bago nag-resign si Anyo? Itanongin niyo si Secretary Anyo.